May dinayo nga pala kaming Raider 150 Fi na parang naging e-bike na raw, gawa nga ng kailangan pa raw i-charge yung battery para lang mapaandar to. At medyo malaki-laki na nga rin daw guys yung nagastos niya dyan dahil nakakailang balik na raw siya sa ibang pagawaan. Pero ang laging sinasabi lang daw sa kanya guys, sira na raw yung battery niya. Nakakapalit pa lang daw niya at wala pang ilang buwan. At tingnan nyo naman guys yung pinalitang battery sa kanya na mukhang bago pa talaga. At na-check na rin namin guys yung dalawang battery na yan na buo pa talaga. At kaya medyo lumaki din daw guys yung gastos niya, pinalitan daw kasi yung buong stator niya at pati yung charger. At dahil napanood niya raw guys yung mga video namin sa pagta-troubleshoot sa wiring sa motor, hindi na siya nagdalawang isip na tawagan kami para sa amin na to ipagawa. At para makatulong na rin kami guys sa may problema niya, di pinuntahan na rin namin to dahil hindi niya na raw kasi guys magamit ng maayos itong motor niya. At i-check na rin namin guys kung napalitan nga ba yung mga parts na sinabi niya, gaya ng charger at stator. At sa pag-check nga namin guys, mukhang bago pa nga yung charger niya, kaya dito i-check na rin namin tong stator kung napalitan na nga rin ba. Dahil kung napalitan na nga to guys at yung charger at hindi pa nga gumagana, nakakadismaya talaga. Dahil ito lang kasi guys yung dahilan para umandar yung motor niya kung buo yung piyesang ikinabit dyan. At dito pagkabukas nga namin, napansin namin na bago talaga yung stator niya. At kaya nga namin yan guys binuksan ka agad-agad, sinuggest namin kay sir na i-full wave na itong motor niya para hindi na rin magpaulit-ulit sa gastos at para hindi na rin magka-problema sa battery niya. Dahil karamihan guys sa mga Raider main issue talaga na lagi nalolobat. Pero dahil ipo-full wave na namin to guys, sinisigurado namin na hindi na malolobat itong motor niya kahit replacement pa yung battery niya. At tingnan nyo naman guys yung pagkakahinang namin dyan, talagang ginawa namin yung best namin para maging solid dyan. At bago nga namin to guys isalpak, talagang nililinis muna namin to bago namin pinagkakabit yung mga bolts niyan. At hihigpitan nga lang pala namin yan guys ng 12 Newton meter para siguradong fit at walang magiging leak. At pagkatapos naming ma-full wave yung magneto side, dito bibigyan namin kayo ng tips sa pagko-convert ng charger. At tanggalin nyo nga pala muna guys yung right fuse bago nyo putulin yung lumang socket ng regulator dahil hindi na rin namin yan gagamitin at dinadirect na lang namin wire to wire yung bago namin ikakabit na charger. At bago nga namin ikabit yung bagong regulator, dito hinahanap nga pala muna namin yung headlight supply dahil dalawang dilaw kasi guys yung nakalagay dyan. At hanapin nyo lang yung continuity sa socket ng stator at kung alin guys yung hindi tumunog, ayun na yung headlight supply. At pag nalaman nyo na guys kung alin yung headlight supply, isama nyo na sa red na may lining na white. At sa mga nagawa-wirings nga pala dyan guys kagaya namin, dapat kabisado nyo yung mga function ng mga wire na ikakabit yung charger para hindi na rin kayo magka-problema at makasira. At wag na wag kayo guys babase sa mga color coding at dapat aralin nyo muna ng mabuti yung pagwawiring bago kayo gumawa ng mga motor. At dito malapit na nga kaming matapos sa pagwawiring ng regulator niya at talagang ginagawa naming tingin ng stock yan na parang hindi pinalitan. At sa mga nagkakabit nga rin pala dyan guys ng mga charger, kayo na rin yung masusunod kung may sakit ba or wala. Basta ang ginagawa namin dyan direct to the wire dahil yung ganyang paggawa guys subok talaga namin yan. At pagkatapos naming i-wiring yung regulator, dito ikakabit na namin yung sakit ng stator at wala nga kaming binago dyan guys, na ikakabit na lang namin yung mga sakit niyan. At sa may pagkakabit naman yan guys hindi naman kayo maliligaw dahil meron naman yung male saka female na sakit. At pagkatapos naming wiringan yung motor niya, dito ipagkakabit na namin yung mga pairings niya. At ingatan nyo nga pala guys yung mga clip niyan dahil once na maputol yan guys, magiging sanhi pa ng vibration ng pairings. At sa may paghihigpit naman ng mga bolts niyan, siguraduhin nyo lang na sakto lang. After ilang oras nga guys ng pagwa-wirings at pagta-troubleshoot, dito natapos na namin to. At dito may ipapakita na namin sa inyo na solve na talaga yung problema ni sir. Kaya dito ipapaandar na namin to sa pamamagitan ng push button. So yan na nga guys, narinig nyo naman na solve na yung problema ni sir. At isang pindot nga lang sa push button niya ay umaandar na kagad to. At hindi nga namin guys pinalitan yung battery niya. At ipapakita na rin namin sa inyo na functional na yung charger niya na nagte-13 pagka naka-minor at 14 naman pagka nag-idle. At kaya guys nagte-13.8 lang yan pagka ina-idle namin. Kakaandar lang kasi ng motor niya. At sure naman na kami dyan guys na solve na yung problema niya, na hindi na talaga malolobatan yung motor niya. At yung bukod sa ginawa nga pala namin dyan guys, change oil na rin namin yan. At dinamay na rin namin yung headlight niya. At ang siningil nga lang pala namin dyan guys 500 pesos lang. So yun nga lang pala guys, maraming salamat sa panonood.